baliwala ang iyong salita. Bagkus nawa, nandun ang pagpapakumbaba at alang-alang sa habag na iyong ibinigay sa amin, ay aming ihandog ang aming katawan na buhay, na handog sa iyong harapan, na sumusunod ayon sa iyong kalooban. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa magsiupo. Now, sa mga nagdaang araw at linggo, sa biyaya po ng Diyos ay nagawa na natin ulit at nagawa na namin ulit ng asawa ko ang paghahayag ng Ebanghelyo. At marami-rami na rin po ang aming mga nakausap. Nawa ay patuloy naming panalangin na sila po ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang dahilan bakit ko po ito sinasabi ay dahil sa naoobserbahan ko sa tuwing kami ay may pinapahayagan po ng Ebanghelyo at kahit na dati pa man ay nakikita ko na yon o di kaya naranasan nyo na din yon sa inyong paghahayag ng Ebanghelyo, iyon ay ang walang malinaw na kaalaman o walang malinaw na pagkaunawa ng mga tao patungkol sa kung ano or mas mabuti, patungkol sa kung sino talaga ang daan sa kaligtasan. May mga sumasagot man pero malimit. Ang sagot nila ay ang paggawa daw ng mabuti. Na para bang basta malamangan mo yung kabutihan, malamangan mo ng kabutihan, ang kasamaang nagawa mo, ay ikaw ay maaaring maligtas. Yung mga sinasabi nila, usual, no? Ngunit kailangan nating maintindihan na merong lamang iisang daan sa kaligtasan. At ako po ay personally lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa providensya niya ay sinimulan na nating aralin ang libro ng Genesis. To me personally, it's a great blessing mga kapatid. At dito, nagiging mas malinaw na para sa akin at nawa ay iyon din ang nangyayari sa inyo na wala talagang ibang makapagliligtas sa atin. At napakalaking tulong nito, hindi lang sa kaunawaan po ng ating kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapahayag po ng natatanging kaligtasan. Kaya kung ikaw po ay nakakaunawa na ng Ebanghelyo, ng pagliligtas ng Diyos, kailangan mo pa rin itong mensahe na ito upang mas maging maayos at mas maging malinaw sa'yo kung paano ibabahagi ang Ebanghelyo. At kung ikaw naman ay may pagkalito pa rin sa iyong kaligtasan, nalilito ka pa rin, hindi mo alam, hindi ka sigurado kung ligtas ka ba o hindi, ang mensaheng ito ay magbibigay linaw sa iyo kung paano ka nga ba talaga maliligtas. At kanina binasa na natin ang tagpo sa Genesis 11, chapter 11, verse 10 to 32. Ngayon, kung matatandaan nyo po, pagkatapos na ipakita ni Moses sa chapter 10, no, ang pagkakalat po ng mga salinlahi ng tatlong anak ni Noe sa buong mundo, doon ay ating nakita last Sunday, 2 Sundays ago. Last Sunday naman, nakita natin sa unang siyam na talata ng chapter 11, ipinaliwanag po ni Moses kung paano nangyari ang pagkakalat. So sa chapter 10, pinakita doon na ikinalat ang mga tao. Sa chapter 11, verse 1 to 9, pinakita kung paano nangyari yung pagkakalat. At iyon ay dahil sa paghatol po ng Diyos. No? Hatol ng Diyos. Bakit may iba't ibang wika, may iba't ibang lengguwahe? Yun ay dahil sa paghatol ng Diyos sa pagre-rebelde ng mga tao. But, gusto ko ring ipaalala sa inyo, last Sunday, nakita din natin na sa probidensya ng Diyos, nangyari yon dahil inihahanda na ng Diyos yung linya or yung specific nation or bansa na kung saan magmumula yung ipinangakong binhi ng babae sa Genesis chapter 3 verse 15. At yung binhi ng babae na yon ay siyang ipinangakong tagapagligtas. Tandaan niyo po yan. Yung kaligtasan or yung magliligtas, ipinangako na po. Kaya wala na pong ibang daan.
ipinangako na yung tagapagligtas, maghahanap ka pa ng ibang kaligtasan mo. Di ba? So dito pa lang sa ating pagbabalik tanaw, malinaw na po kung paano ang isang tao ay maliligtas. Iyon ay sa pamagitan ng ipinangakong tagapagligtas. At wala pong ibang paraan upang tayo ay maligtas. Pero sa ating pagpapatuloy, nawa ay mas mamangha po kayo, no? At mas maging malinaw pa sa inyo ang katotohanan ito. At nawa, kayo po ay lubos na manampalataya sa ipinangakong tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ngayon, makikita natin na muling ihahayag ni Moses ang salinlahi ni Shem. Babalikan niya yon, no? At tingnan natin, ano ang magiging kaibahan nito sa nauna ng itinala ni Moses sa chapter 10, verse 21 to 31, na salinlahi ni Shem. At tingnan natin kung ano ang matututunan natin mula dito. Let's start from verse 10 to 11. Now, tingnan niyo po dyan, sinabi dito, ito ang mga sininlahi ni Shem, may 100 taong gulang si Shem, nang maging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng baha. In verse 11, nabuhay si Shem ng 500 taon pagkatapos na ipanganak si Arphaxad, at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Now, kung ikukumpara po natin ito sa chapter 10, pwede niyo po bang tingnan din yung chapter 10? Kung ikukumpara natin ito sa chapter 10, verse 22, na nagbanggit ng 5 anak ni Shem. Di ba? Sa chapter 10, 5 anak ni Shem ang ibinanggit po. Dito naman, sa chapter 11, verse 10 to 11, iisa na lang ang ibinanggit. Nakita niyo po yon? At iyon ay si Arphaxad. So, malinaw na ditong linya magmumula ang linya ng binhi ng babae. Yun yung makikita natin ngayon. Wala na yung 4, hindi na binanggit. Specifically si Arphaxad na lang. Why? Kasi malinaw na dito magmumula sa linya, no? Ni Shem, Arphaxad, magmumula ang linya ng binhi ng babae. Ngunit, bago magpatuloy sa verse 12, gusto ko lang po pansinin ninyo ang sinabi dito sa verse 10. Yeah. Sabi dan, may 100 taong gulang si Shem nang maging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng baha. Now, I want you to take note of that. At kung matatandaan niyo po, sa Genesis chapter 5, verse 32, si Noah po ay 500 years old nang maging anak niya, sina Shem, Ham, at Japheth. Remember that? Okay, 500 years old siya nung nagkaroon siya ng anak. At sa chapter 6, verse 11, 600 years old na si Noah nung nagsimula ang baha. Oh, do the math. Sa makatuwid, ang panganay na anak ni Noah ay dapat ilang taong gulang? Dapat 100 years old ang panganay ni Noah. Pero dito sa talatang ito, sinabi na 2 taon pagkatapos ng baha, dun pa lang naging 100 taong gulang si Shem. Ibig sabihin, nung nagsimula ang baha, 98 years old pa lang si Shem. Sa makatuwid, hindi si Shem ang panganay na anak ni Noah. Okay? At sinabi naman sa chapter 9, verse 24, si Ham ay ang bunsong anak. So, ibig sabihin, si Japheth ang panganay na anak ni Noah. Pero, may nabasa tayo sa chapter 10, verse 21. Tingnan nyo sa chapter 10, verse 21, na sinasabi doon, nagkaroon din ng mga anak si Shem na siyang matandang kapatid ni Japheth. Okay, pause muna para maano nyo yung pagka-construction. Sabi dan, nagkaroon din naman ng mga anak si Shem na siyang matandang kapatid ni Japheth. Kung babasahin ito, ano masasabi nyo? Masasabi natin na si Shem ang panganay, no? So may pagkakamali ba dito? Well, ang sagot,
ay kung titingnan natin yung orihinal na pagkasulat nito. Okay? Ang pagkakasalin talaga po ng literal, no, ng orihinal na pagkakasulat ay ganito. Sa chapter 10 verse 21, ganito po yung literal na translation niya. Si Shem, ang kapatid ni Japhet, na nakatatanda. Okay? Si Shem, ang kapatid ni Japhet, na nakatatanda. Ibig sabihin po, si Japhet po ang panganay. Nararapat lang na ito ay mapansin nyo dahil para po mapaliwanag natin ito ng tama sa mga susunod po na henerasyon. So I just wanted to point out sa inyo kung gaano kaalaga tingnan ang orihinal na pagkasulat kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakikita niyo po yun ngayon? So isa yun sa gusto ko lang i-point out. Kasi kung we will read it plainly sa ating translation, magkakaroon talaga tayo ng pagkalito. Di ba sabi sa chapter 10, si Shem, ang nakakatandang kapatid ni Japhet. Pero kung titignan mo sa chapter 11, 98 pa lang si Shem nung nagsimula yung baha. Pero sa chapter 5 at chapter 6, may kita mo 100 years old. Yung panganay na anak, hindi 98. And then, the mystery is solved. Sa translation lang po tayo nagkalito-lito. Pero sa orihinal na pagkasulat, sabi diyan, si Japhet na nakatatanda. Okay? So, ano lang po yun? Konting kaalaman lang din para sa inyo, para maituro nyo sa inyong mga anak. No? And, patuloy tayo. Verse 12 to 13. Hindi ko na po babasahin, but dito ay makikita natin si Shelah at may kita natin dito na anak ni Arphaxad ay si Shelah. Verse 12 to 13. Tama? Now, bago tayo magpatuloy, muli, gusto ko lang din po na pansinin ninyo, puntahan po natin sandali, pwede po ba? Punta kayo sa Luke, hawakan nyo lang yung chapter 11 ng Genesis, punta kayo sa Luke chapter 3, kasi dito sa Luke, kung matatandaan nyo, ay binigkas din or sinabi din doon yung salinlahi ng Panginoong Yesus. Luke chapter 3 verse 36. Tingnan nyo po. Nandyan na po kayo? Alright. Now, sinabi dyan sa verse 36, pwede bang basahin nyo pabaliktad? Pabaliktad. Si Lamech, naging anak ni Lamech si Noe, naging anak ni Noe si Shem, naging anak ni Shem si Arphaxad, at naging anak ni Arphaxad si Kainan, at naging anak ni Kainan si Sala. Alright. Pero dito, balik tayo sa Genesis 11, ang anak ni Arphaxad ay sino? Si Shelah. Okay? Nakikita niyo po yun? Mapapansin niyo po dyan, no? Na ang anak po ni Arphaxad ay si Shelah. Pero sa Luke 3:36-35, ang anak ni Arphaxad ay si Kainan, at ang anak naman ni Kainan ay si Sala. Now, si Sala po ay si Shelah. Alright? Isang tao lang po yan. But, sa Genesis chapter 10, balik tayo Genesis, sa Genesis chapter 10, hindi po binanggit si Kainan. Kung titingnan nyo din sa chapter 10, hindi po binanggit si Kainan. At pati na rin sa 1 Chronicles chapter 1, wag nyo nang tingnan yung 1 Chronicles. Kasi sa 1 Chronicles, sinabi din doon yung salinlahi. Pero hindi din po binanggit si Kainan. Dito lang po ito binanggit kay Lucas. Ngayon, may pagkakamali ba dito? Okay? Meron bang contradiction? Well, ang sagot po ay wala. Okay? Nangyari lang ito, listen carefully, dahil sa Septuagint, ay inilagay na ang pangalan ni Kainan na wala naman sa Masoretic text. Ulitin ko po, nangyari ito dahil sa Septuagint, inilagay na ang pangalan ni Kainan, ngunit wala naman sa Masoretic text. Ngayon, medyo magiging technical lang tayo sandali. Okay? Para lang po malaman nyo. Ipapaliwanag ko po yung dalawang salita na iyon. Unahin ko po yung Masoretic text. Listen carefully. Ang Hebrew Masoretic text ay maingat na iningatang bersyon
ng lumang tipan sa wikang Hebreo na ginagamit ngayon ng karamihan sa mga makabagong salin ng Biblia bilang pangunahing batayan. Wait lang po, excuse me. Okay, ulitin ko po, sorry po. Ang Hebrew, ang Old Testament originally written sa Hebrew na language. Ang Masoretic text po, yun yung maingat na bersyon ng lumang tipan sa wikang Hebreo. Okay? At yung Masoretic text na tinatawag na yon ay ginagamit na batayan ng makabagong pagsasalin ng Biblia bilang, yun nga, pangunahing batayan. Yun yung reference nila. Tinawag itong Masoretic dahil ito ay iningatan at kinopya ng mga eskribang Hudyo. Yung eskriba po, trabaho yan, mga expert yan ng pagsusulat, pagkopya, at pag-iingat ng mga mahalagang dokumento. Now, sila po, meron pong mga eskribang Hudyo na kilala bilang mga Masorete. Yung parang tawag sa kanila, Masorete. Now, ang kanilang layunin ay kopyahin ang kasulatan ng may sukdulang pag-iingat upang matiyak na walang salita ang mawawala o mababago. Yun yung task nila. Dahil po, ang sinaunang Hebreo, ang original na pagkakasulat po sa Hebreo, wala yan silang mga vowels. Wala yan mga a, e, i, o, u. Wala din yang punctuation mark. Ganun po ang pagkakasulat ng Hebreo. So kapag nagsulat ka, pag binasa mo yun, dire-diretso lang yon. Di ba? So, malaking impact yon kung paano mo iintindihin yung sinabi. Di ba? Ano ba magandang example? Okay, for example, ganito, nandito na. Nandito na. Di ba pag nandito na, period, then ang ibig sabihin nun, nandito na. Pero pag nilagay mo ng question mark, nandito na, tanong. So, malaking impact yung punctuation mark. Di ba? So, pero yung Hebrew language, wala kasi yung punctuation marks. So, medyo mahirap. Ngayon, ang trabaho ng eskriba, sila yung naglalagay ng punctuation marks para mas madali at maunawaan natin tamang pagkaunawa ng salita. Okay? So anyway, in short po, yung Masoretic text, yun po yung batayan ngayon ng mga, di ba, meron tayong ESV translation, NASB translation, NIV translation. Ang pinagkukunan nun, yung Masoretic text, yung original Hebrew writing. Now, ano naman yung Septuagint? Yung Septuagint po ay sinaunang salin naman, translation ng lumang tipan na from Hebrew to Greek. Yun yung Septuagint. Yung Septuagint is yung Greek translation na, sa madaling salita. Kasi 'di ba sa panahon ng Panginoong Jesus, anong gamit nila na lengguwahe? Universal language. Ngayon, anong universal language? English. Pero sa time ng Panginoong Jesus, ano tawag doon? Ang language ay Greek. Okay? So yung Hebrew, dahil po yung mga Hudyo, 'di ba, napunta sila sa iba't ibang lugar, may mga Hudyo na hindi na nakakaunawa ng Hebrew language. So ang ginawa, tinranslate yung Hebrew into Greek. At ang tawag doon ay Septuagint. Now, sa Septuagint, yung Greek na translation ng Hebrew ay dinagdag na si Kainan. Alright? Dinagdag na. Although wala siya sa Masoretic text, yung Hebrew na pagkakasulat ng lumang tipan. That's why in Genesis and in First Chronicles wala si Kainan. Sa New Testament nandun na si Kainan. Yun lang yung dahilan. Pero hindi yun pagkakaroon ng pagkakamali. Okay, naintindihan niyo po yun? Alright, and by the way, one more thing, ginagamit po even ng Panginoong Jesus at ng mga apostol yung Septuagint. Ginagamit nila yon. Kaya minsan may mapapansin kayo na mga quote na iba din doon sa kung babasahin mo sa Old Testament. The reason is ang ginamit na salin ng Panginoong Jesus at ng mga apostol ay yung Septuagint na.
So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung Septuagint. Okay? Okay na tayo? Yun lang yung dahilan nun. Alright? So, wala pong pagkakamali. Okay? Kaya nawa, kapag nadaanan nyo, nabasahin ito, at yung anak nyo ay sanay na, at sinanay nyo sa pagbabasa ng Biblia, kapag tinanong kayo, Papa, bakit ito nandito, ito wala? Oh, hindi, ganito kasi yan anak. Di ba? Ganun dapat lumaki ang ating mga pamilya. No, yun yung prayer ko. Yung mga nakikita ko dito, lalo na yung mga wala pang pamilya, you must aim that your family will grow na ganun. Kasi ganun ang dapat talaga sa mga pamilya. Okay? So, sa mga anak naman, obey your parents. Respect your parents. That is the 5th commandment. Okay? Huwag niyong babaliwalain kung anong sinasabi nila. Sumunod kayo whenever may sinasabi sila. Because you're not rebelling against your parents, you're rebelling against God. Okay? So, patuloy tayo. Verse 14 to 15. Dito, naging anak ni Shelah si Eber. Again, dito magmumula ang pangalang Hebreo. Kaya may Hebreo that is nagmula sa pangalan ni Eber. And in verse 16 to verse 17, dito naging anak ni Eber si Peleg. Now, kung papansinin niyo po sa chapter 10, verse 25 to 29, tingnan nyo lang sandali, yung chapter 10, verse 25 to 29, ang naging focus po doon ay ang isang anak ni Eber. Sino yon? Sino yung isang anak ni Eber? Si Joktan. Okay, sa chapter 10. Ang naging focus ay si Joktan. Ngunit dito, sa ating pagpapatuloy, ang focus na ay si Peleg. Hindi na si Joktan. Si Peleg na ang naging focus. Kaya, sa verse 18 to 19, naging anak ni Peleg si Rio. Ibig sabihin, sa linya po ni Peleg, magpapatuloy ang linya ng binhi ng babae. Hindi po kay Joktan. Okay? At sa verse 20 to 21, naging anak ni Rio si Serug. Sa verse 22 to 23, naging anak ni Serug si Nahor. At verse 24 to 25, naging anak ni Nahor si Tera. At sa verse 26, ngayon, dito na tayo. Verse 26. Dito na natin makikita ang pangalan ni Abram. Siya ay anak ni Tera. Kasama pa ang dalawa niyang kapatid na si Nahor at si Haran. At kung ipagpapatuloy natin, makikita natin na bibigyang diin ang mga ilang impormasyon patungkol kala Tera dito sa verse 27 hanggang verse 32. So, tingnan po natin. Verse 27. Sinabi dito sa verse 27, ito ang mga lahi ni Tera. Naging anak ni Tera sina Abram, Nahor, at Haran, at naging anak ni Haran si Lot. Now, dito, inulit lang po ang mga pangalan, ngunit idinagdag na sino? Si Lot, na anak ni Haran. Okay? Ibig sabihin po, si Lot ay pamangkin ni Abram. Maaring binanggit na siya dito dahil makikita natin ang mga pangyayari na kasama si Lot sa chapters 12, 13, 14, at 19. That's the reason why inintroduce na si Lot. Now, punta tayo sa verse 28. Sabi diyan, unang namatay si Haran kaysa sa kanyang amang si Tera sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. Now, dito po, ngayon, from verse 10, dito lang sa verse 28, unang binanggit kung saan sila namalagi, kung saan lumago ang kanilang angkan. Ito yung pagkakataon na malalaman na natin kung saan. And this is very important. Saan sila? Saan yung angkan nila lumago? Sa Ur ng mga Kaldeo. Now, mahalaga itong impormasyon na ito dahil ngayon malalaman na natin kung ano yung kalagayan talaga nila. Lalong-lalo na ni Abram. Bago siya tawagin ng Diyos, nababasa natin sa chapter 12. Chapter 12, tatawagin na si Abram ng Diyos. Pero, tingnan natin, ano bang klaseng buhay meron si Abram? Anong klaseng buhay meron ng kanyang pamilya? No? And maybe this will shatter yung kaalaman nyo nung bata pa kayo. Kala nyo si Abram is wow. But let's see. Pakinggan nyo po ito.
Ang Ur ng mga Kaldeo, ayon sa kasaysayan, in history, pati na rin po sa mga nahukay na artifacts ng mga archaeologists, ang Ur ng mga Kaldeo ay sentro ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na tinatawag na Moon God. Na ang pangalan ng Moon God na yon ay si Sin. S-I-N. Or Ching. Or hindi ko alam paano basahin. Basta si Sin. Ang pangalan ng Moon God na yon. Okay? Doon, yung Ur ng Kaldeo is the center of worship sa Moon God na si Shin. Now, dagdag pa dyan, verse 29. Tingnan nyo po, nagsipag-asawa sina Abraham at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abraham ay si Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran, na ama ni Milka at Iska. Now, baka malito po kayo, yung Haran po dito ay hindi po si Haran na kapatid ni Abraham, ibang Haran po ito. Okay? Yun lang. Now, pero tingnan natin. Bagaman parang pagbabanggit lang ito ng pangalan ng asawa ni na Abraham at Nahor, kailangan natin makita na ito po ang magbibigay sa atin ng dagdag pang impormasyon patungkol sa pagsamba sa Moon God ng pamilya or angka ni Abraham. Bakit? Kasi po ang pangalan ni Sarai na sa sinaunang panahon ay mula sa pangalang Sarat. So, yung Sarai ay mula sa pangalang Sarat na ang kahulugan ay my princess. Okay? So, pwede yung pangalan anak nyo, Sarat, my princess. Okay? At ang Milka naman ay mula sa salitang Malka. Malka. Na ang ibig sabihin ay my queen. Di ba? Ganda naman pangalan nila, my queen. Alright? Alam nyo bakit gano'n ang pangalan nila? Tanungin nyo ako. Bakit gano'n ang pangalan nila? Dahil iyon ay galing sa pangalan ng asawa ng Moon God na si Shin, na related sa goddess ng Venus o tinatawag na Queen of Heaven na si Ishtar. So, anong ibig sabihin nun? Sa makatuwid po, sila Sarai at Milka ay pinangalan ng ganon dahil ang kanila ay mga moon god worshippers. They are moon god worshippers. Okay? Sa madaling salita, sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. By the way, di ba pinalitan yung pangalang Sarai na Sarah? Sarah means princess na lang. Hindi na my princess, but princess na lang. Alright, anyway. At dagdag pa na pruweba para sa inyo, wag nyo na pong buksan, but pakinggan nyo na lang. Joshua chapter 24 verse 2. Tingnan nyo po. Pakinggan nyo po. Sinabi ni Joshua sa buong bayan. Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay nanirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog, si Tera, na ama ni Abram at ama ni Nahor, at sila'y, listen, sila'y, kasama si Abram, sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Okay? Mga kapatid, bago tawagin ng Diyos si Abraham, siya po at ang kanyang pamilya, kasama si Sarah, ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dagdag pa dyan, verse 31, tingnan natin yung verse 31, isinama ni Tera si Abram, na kanyang anak, at si Lot, okay, basa, sinama ni Tera sila, at pumunta sila sa Kanaan. Pero, dumating sila sa Haran. Etong Haran na to, hindi na to pangalan, but lugar. At nanirahan doon. Now, tingnan nyo po ito. Now, hindi natin alam bakit napagdesisyonan ito ni Tera. No, hindi natin alam bakit dinala ni Tera yung sila Abram, sila Sarah, sila Lot, papuntang Kanaan, pero na-end up sila sa Haran. Hindi natin alam bakit, pero bago mangyari yon, listen, bago mangyari iyon, tingnan nyo po ang sinabi ni Stephen or Esteban, no, sa kanyang pag-share ng gospel.
If you can, pwede niyong buksan. Acts chapter 7, verse 2 to 4. Tingnan natin kung anong sinabi ni Stephen. In Acts chapter 7, verse 2 to 4. Sabi diyan, Acts 7, 2 to 4, ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama noong siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Listen, bago nanirahan si Abraham sa Haran, nagpakita ang Diyos sa kanya. Okay? Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Nang magkagayoy umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. At mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirhan ngayon, which is Canaan. Alright? So kung sa pagbabasa natin doon, ang Diyos po ang may kalooban na umalis sila ng Ur. Kalooban yun ng Diyos. Okay? Ngunit, huminto sila sa Haran. Huminto sila sa Haran. Okay? Alam nyo bakit? Alam nyo po bakit? Kung babalik tayo sa Genesis 11 verse 31, ang plano po ay papuntang Canaan. Papuntang Canaan. Ngunit, nang dumating sa Haran, huminto sila doon at nanirahan sila. By the way, ganito po kasi ang mapa nun. Ito yung Ur ng Kaldeo, ito yung Haran, ito naman yung Canaan. Now, ang ruta para makapunta sa Canaan, hindi pa ganoon. Gaganon talaga sila. Okay. Parang ano lang, Manila to Bataan. Di ba? Pampanga tayo daan. Di ba? Ganon din. Now, ang tanong, bakit po sila nanirahan sa Haran? Tandaan nyo po, although ito ay kalooban ng Diyos, pero si Terah ang nagdala sa kanila. Tama? Ayon sa Genesis 11:31. Si Terah po ang may plano nun. Okay? Kung gayon, masasabi din nating si Terah ang may desisyong manatili sa Haran. Kasi, again, Terah is the padre de pamilya. Kung anong sasabihin niya, yun ang masusunod. Okay? Then si Abram, nandun yung pagpapasakop sa kanyang ama, huminto sila doon sa Haran. Ngayon, muli ang tanong, bakit? Bakit sila huminto sa Haran? Bakit po? Pakinggan niyo po. Kasi po, ang Haran, ang pangalawang sentro ng pagsamba sa Moon God. See? Ang Haran, ang pangalawang sentro ng pagsamba sa Moon God. At ano nangyari? Verse 32. At ang mga naging araw ni Terah ay 205 taon at namatay si Terah sa Haran. Anong ibig sabihin nun? Namatay po si Terah na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa buong salaysay po na ito, ang makikita po natin ay ang buong sangkatauhan ay nagre-rebelde sa Diyos. Buong sangkatauhan. Rebelde po sa Diyos. Kahit pa man ang linya na kung saan ang binhi ng babae magmumula, kasama sila. They're rebellious. Baka kasi nasa isip nyo, Shem, kaya mga worshiper yan ng God. No. Mali po tayo doon. Lahat po sila, even si Abraham, they are idol worshipers. Okay? No? Hindi natin masasabing mga sumusunod sa Diyos. At kung magfo-focus tayo kay Terah, sa kanyang anak, at kahit na mismo kay Abram, pati kala Sarai, sila po ay mga moon god worshippers. Totoo po yung sinasabi sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 18. You can open Romans chapter 3 verse 10 to 18. Tingnan niyo po anong sinabi diyan. Romans chapter 3 verse 10 to 18. Sabi diyan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala.
Wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo, pagkawasak at kalungkutan ng nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Now, mga kapatid, alam niyo po ba, ang lahat ng ito na binasa natin na sinabi ni Pablo ay hindi po galing sa kanya. Hindi yan original na sulat ni Pablo. Lahat ng iyon ay mula sa lumang tipan. Quotations lang yun. Sa lumang tipan. Ibig sabihin, hindi po ito katotohanan na nakita lang nung panahon ni Jesus o ng mga apostol. Bagkus ito ay ang kalagayan na ng mga tao mula pa man sa paglikha. Sabi nga sa Romans chapter 1, verse 18 to 20, tingnan niyo po. Romans chapter 1, verse 18 to 20, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila mula pa ng likhain ng sanlibutan. Mga kapatid, lahat po ng tao mula sa simula ay alam na may tunay na Diyos. Alam niyo po ba yun? Di ba? Sa pagpapatuloy natin sa Genesis, alam nila na may Diyos. Ang nangyari sa Tower of Babel, di ba? Yung verse 1 to 9, at ang paglaganap ng iba't ibang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan na mula doon, by the way, doon po nagsimula yung idol worship, doon sa Tower of Babel. Di ba kinalat sila? O yun na, kinalat din yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ang pangyayari pong iyon ay hindi po dahil bunga ng walang pagkaalam nila sa panahong iyon ng patungkol sa tunay na Diyos. Hindi yun dahil hindi nila alam. No? Sa katunayan, alam nila. Kilala nila yung tunay na Diyos. At nakita din natin sa ating pag-aaral na ang mga taong ito ay naabutan pa sila Noah. Yung 3 anak, yung 8 nakasakay sa arko or sa daong na witness, first-hand witnesses ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Kilala nila. Nakakausap nila yung mga tao ngayon. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Di ba? Tama po ang sinabi ng Romans chapter 1, verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan ang kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. And in verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. At ulitin ko po, Romans 3:11, wala ni isang humahanap sa Diyos. Wala po ni isa, kahit si Abraham. Hindi niya po hinahanap ang Diyos. Hindi hinahanap ni Abraham ang Diyos. At yan ang gusto ko pong bigyang diin sa inyo. Malinaw natin nakita sa ating pag-aaral ngayon. At alam niyo po, ang isa pang katotohanan, alam niyo po, ang ano pang isang katotohanan, ganun ka din. Ganun ka din. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Bakit? Kasi mahal natin ang ating mga sarili. Mahal natin ang ating mga kasalanan. Ang tanging kaya nating gawin ay maging rebelde sa Diyos. Kaya po, ang gusto kong bigyang diin sa inyo ngayon ay kung iniisip mo pa rin na kaya mong iligtas ang iyong sarili, na kung iniisip mo pa rin na kaya mong lumapit sa Diyos,
Kung iniisip mo na may kakayanan kang magmahal sa Diyos na tunay, kapatid, ang salaysay ngayon ay patunay na hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Hindi natin kayang lahat. Ang tanging gagawin natin ay magrebelde sa Diyos. Iyon po ang tunay na kalagayan ng lahat ng tao. Ngayon, sa kabila po ng ating pagkawalang paki sa Diyos, ang gusto ko namang makita ninyo ngayon ay ang biyaya ng Diyos. Balik tayo sa verse 31. Gaya po ng sabi ko kanina, bagaman si Tera ang may nais na pumunta sa Kanaan, nalaman natin sa pamagitan ni Stephen sa Acts chapter 7 na pumunta si Abraham sa Kanaan dahil tinawag siya ng Diyos. At pakinggan niyo po ito. Tinawag si Abraham ng Diyos hindi dahil hinahanap ni Abraham ang Diyos. Okay? Sa halip, tinawag siya ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos, pinili niyang kaawaan si Abraham at dagdag pa doon, pinili niyang sa linya ni Abraham manggagaling ang tagapagligtas. Grabing biyaya po yun, mga kapatid. Sa makatuwid po, ito po ang katotohanan at ito din ang mensahe sa umagang ito. Ang kaligtasan ng isang tao ay sinumulan ng Diyos, ginawa ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, ang kaligtasan ng isang tao ay sinimulan ng Diyos, ginawa ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay hindi paghahanap ng tao sa Diyos, kundi ang pagpapakita ng Diyos sa tao. Yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi paghahanap ng tao sa Diyos, kundi ang pagpapakita ng Diyos sa tao. Si Abraham, naniwala siya sa Diyos dahil unang kumilos ang Diyos sa kanya. At kung hinayaan lang siya, at ang iba pa, pati tayo, kung hinayaan lang tayo ng Diyos, lahat tayo ay magtatapos katulad ng kay Tera. Alam niyo yun? Kung hinayaan lang tayo ng Diyos, our ending is like Tera. Mamamatay tayong lahat na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Kung ikaw man ngayon ay naniniwala sa Diyos, kung ikaw man ay nananampalataya sa kanyang tanging anak, hindi iyon dahil hinanap mo ang Diyos, kundi iyon ay dahil nagpakita ang Diyos sa iyo. At nakita mo siya dahil ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay mo. Ibig sabihin, binuhay ka niyang muli. Ipinanganak ka niyang muli sa pamagitan ng Espiritu. Kaya nakita mo ang kaharian ng Diyos. At kung kaya nananampalataya ka ngayon kay Kristo. Remember John chapter 3 verse 3, malibang isang tao'y pinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi. Mga kapatid, ito po ay gawa ng Diyos. Hindi dahil nagdesisyon kang manampalataya kay Jesus, ikaw ay nabuhay muli. Hindi po. Hindi po ganun. Bagos binuhay kang muli, kaya ka nanampalataya kay Jesus. Kaya po mga kapatid, pakinggan niyo po, hindi mo maliligtas ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong kakayanan. Kahit ano ang gawin mo, tandaan niyo po na ang kaligtasan ay biyaya lamang. At ang Diyos ang may pasimula noon sa buhay mo. Siya ang may gawa noon sa buhay mo. Siya ang nagkaloob noon sa buhay mo. Biyaya niya yon sa iyo. Libre. Libre ang kaligtasan. At hindi yon performance. Hindi yon dahil sa performance mo. Bigay yon ng libre ng Diyos. At malinaw po na si Jesus lang ang daan sa kaligtasan. Kasi tandaan niyo po, ang salinlahing inaral natin ngayong umaga, salinlahin ni Shem, papunta kay Abraham. Ganito po ang pagkakasabi dito. Nakafocus ang linya ng pamilya patungo kay Abraham. Bakit? Kasi pinili ng Diyos na magpatuloy ang binhi ng babae sa linya ni Abraham. At sino nga yung binhi ng babae? Iyon ang tagapagligtas. At sino yon? Si Jesus.
So if you are looking for other ways to save yourself, you can never find one. No? Sa makatuwid po, ito yung paraan na tanging katanggap-tanggap at tanging makapagliligtas sa tao sa harapan ng Diyos. Ang binhi ng babae na pangako ng Diyos. At yun ay si Jesus. Kaya po, iwanan nyo na po yung mga pamamaraan nyo. Okay? Iwanan nyo na yon. Iwanan nyo na yung pagsusumikap ninyo sa inyong mga sariling lakas para kayo maligtas. Tumalikod na po kayo sa ganong kasalanan. Alam nyo, sa lahat ng kasalanan, yan ang hindi mapapatawad. Rejecting Christ. No, manampalataya lamang kayo sa Panginoong Jesus at doon ka lang maliligtas. Kaya po sa pagtatapos, mga kapatid, nakita natin na wala pong ni isang humahanap sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kahit ikaw, hindi mo hinahanap ang Diyos. Kahit si Abraham, nakita niya po ang Diyos, hindi dahil hinanap niya ang Diyos. Bagkus, habang siya, listen, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan like you, kinawan siya ng Diyos at tinawag siya ng Diyos. At ganun din po sa bawat taong naligtas at naliligtas. Hindi ko alam kung paano hindi natin mararamdaman yung biyaya ng Diyos. Kung kaya nakita natin ngayon, ang kaligtasan ng isang tao ay sinimulan ng Diyos. Ito'y ginawa ng Diyos. Pinagkaloob ito ng Diyos sa biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan, pakinggan niyo po at tandaan niyo po lagi, ay hindi paghahanap ng tao sa Diyos, kundi ang pagpapakita ng Diyos sa tao. At malinaw na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng binhi ng babae. Yun po yung kaligtasan. Huwag na kayong maghanap ng iba. No? Hindi sa kung ano mang gagawin ng tao, kundi tanging kay Jesus lamang ang binhi ng babaeng nagpatuloy sa linya ni Abram. And you must be sure na yung Jesus na pinananampalataya ninyo ay yung Jesus mula sa linya ni Abraham. Hindi yung ibang Jesus. Hindi yung taga Davao, hindi yung taga China, hindi yung taga iba pang lugar. No. The Jesus na pinanampalatayan at mga pagligtas ay mula sa linya ni Abraham. Ngayon ang hamon, nananatili ka pa rin bang tumitingin sa mga ginagawa mo para sa kaligtasan mo? Yung pa rin ba? O umaasa ka ng lubos sa ipinangakong tagapagligtas ng Diyos, ang binhi ng babae, ang Panginoong Hesukristo? Naunawaan mo na ba na hindi mo magagawa iyon sa sarili mong lakas? Naunawaan mo na ba na kailangan mo ang pagkilos o pagpapakita ng Diyos sa iyo upang ikaw ay maniwala sa kanyang tanging anak? Ngayon, magpakumbaba ka at umasa lamang sa biyaya ng Diyos. Ito po ang kaligtasan, ang binhi ng babae, ang Panginoong Hesukristo. At ito po ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Makinig po ang may pandinig. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin, aming Panginoon, sa pagpapakita sa amin ngayon na ang pagpili mo kay Abraham ay hindi dahil siya ay matuwid, even hindi dahil hinahanap ka niya. But, habang siya at kanyang pamilya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagpakita ka. At yun din po ang nangyari sa bawat isa sa amin. We believe not because we seek after you. We believe because you first revealed yourself to us. At napakalaking biyaya nun. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay mapalakas sa biyayang ito, sa katotohanan ito, at patuloy na mamuhay ng may pasasalamat na namumuhay na sumusunod ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at ilang pagtugon. Tayo po ay